Hello everyone! Ako si Cecil at ito ang kwento ng buhay ko dito sa probinsya. Kasama ko ang aking ina. 7 taon naging OFW at naisipan kong umuwi sa aming probinsya upang maalagaan ko ang aking inang may sakit. 6 na taon nang nakalipas nang simula siya ma-stroke at ngayon kaya naman naisipan kong manatili dito sa Pilipinas para maalagaan ko ang aking ina at makasama ko siya ng matagal. Hindi madali ang buhay dito sa aming probinsya, lalo't wala kang hanap buhay. Kaya naman, todo kayod ako sa pagtatrabaho dito para masuportahan ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At maraming salamat sa aking mga kapatid na habang ako ay nag-aalaga sa aming ina, ay hindi naman sila nagkulang sa pagbibigay ng pinansyal sa aking ina. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon dahil binigyan ako ng pagkakataon na maalagaan ko ang aking ina. Dahil buong buhay ko ay maraming panahon na nasayang na hindi ko sila nakasama dahil palagi akong nasa malayo at tatrabaho para sa kanila. At ngayon, sa aking malapit na pagbabalik abroad, malungkot dahil maiiwanan ko ulit siya at kumayod para sa kanya. Mahirap, malungkot, pero kakayanin para sa kanya, para maibibigay ko ang kanyang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Dahil hindi biro, tanging hiling ko sa Poong May Kapal na bigyan pa ng mahabang buhay ang aking ina para sa aking pagbabalik ay makasama at maalagaan ko ulit siya. Kaya naman sa mga katulad kong breadwinner sa pamilya, kapit sa Panginoon, tiwala sa sarili na makayanan natin ang pagsubok sa ating buhay para maibigay ang magandang buhay para sa ating pamilya. Kaya naman sa mga katulad kong anak, kung buhay pa ang inyong mga magulang, iparamdam niyo ang pagmamahal sa kanila dahil hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay bukas, ngayon. Kaya ikaw, ako, sa mga katulad kong anak, huwag natin pabayaan ang ating mga magulang kung hindi na nila kayang kumilos mag-isa dahil tayong mga anak ang dapat magsilbi sa kanila pag hindi na nila kayang kumilos. Walang kasing saya at galak nang masilbihan mo ang iyong magulang habang siya ay may nararamdamang sakit. Kaya naman sa mga katulad kong anak, huwag sana tayong magsawa sa pag-aalaga sa ating mga magulang habang sila ay masakit. Paramdam natin ang tapat na pagmamahal sa ating mga magulang. Hindi man natin maibibigay ng 100% ang kanilang pangangailangan. Ang mahalaga ay paramdam natin ang ating pagmamahal at ang pag-aalaga sa kanila. Maraming salamat Panginoon dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ulit ang aking magulang at maalagaan at papagsilbihan habang siya ay may karamdaman. Mabuhay tayong mga anak na nag-aalaga sa ating mga magulang. Sana ay marami pa ang mga katulad ko na handang magsakripisyo para maalagaan ang magulang may sakit. Huwag sana tayong magsawa sa pag-aalaga sa ating mga magulang. At sa ngayon, nandito na ako sa abroad, nagtatrabaho para maibigay ang kanyang pangangailangan. Maraming salamat sa aking kapatid na siyang pansamantala nag-aalaga sa aming magulang. Maraming salamat kahit siya ay may anak, hindi nagdalawang isip na alagaan ang aming ina habang ako ay magbabalik abroad para sa kanya. Hiling ko lang sa ating Poong May Kapal na sa aking pagbabalik naway makasama ko pa ang aking magulang at maalagaan at may paramdam ang pagmamahal bilang isang anak. At ako si Cecil. Ito ang kwento ng buhay ko bilang isang OFW na handang magsakripisyo para sa magulang. At sa ngayon, masaya ako dahil may bibigay ko na ang pangangailangan ng aking anak. Kaya sa mga katulad kong breadwinner, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang mga OFW, mabuhay.